When I was asked by the president to join VA, I actually hesitated a couple of times. But then at the end of the day, na-challenge ako eh, di ba? To do something for the country. At bottom line, mahal ko yung bansa natin and I want to help. Ang pagmamahal sa bayan at pagnanais na makatulong ang mas nanaig para kay Secretary Francisco Laurel Jr. Kaya niya tinanggap ang anyay isang malaking hamon na pamunuan ang Department of Agriculture. Sa kabila ito anya ng ilang ulit na pag-aalinlangan nang siya ay alakwin ng pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Laurel, isa sa mga ibinilin sa kanya ng Pangulo ay tingnan kung may korupsyon sa Department of Agriculture. Ayon sa kalihim, nakahanda siyang makatrabaho ang mga dati ng opisyal at empleyado ng DA. Subalit kung may hindi susunod o gagawa ng kanilang tungkulin, I will be creating my own intelligence group which they are here now pero hindi sila kilala. So we will be, well, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Malaking problema ngayon sa bansa ay ang smuggling, lalo na sa agricultural products. Pero ayon sa kalihim, may plano na siyang gawin dito gaya ng pag-iinspeksyon sa panggagalingan ng produkto. So origin pa lang ma-address na to para hindi na makarating dito pa yung problema. Bilang DA Secretary dito sa Department of Agriculture ay gagamitin lamang para sa kanyang ganansya, para sa kanyang tubo, para sa kanyang negosyo. Kaninang umaga, nagkilos protesta ang ilang grupo sa harapan mismo ng tanggapan ng DA sa Quezon City. Kinwestiyon ng mga ito ang pagkakatalaga sa bagong kalihim. Ang pagkatalaga po sa kanya bilang DA Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ay bilang pabuya doon sa kanyang kontribusyon noong panahon ng eleksyon na naglaan po siya ng 30 million pesos. Ngunit ayon kay Secretary Laurel, wala siyang personal na interes sa pagtanggap ng posisyon. Binitawan na rin anya niya ang pamamahala sa negosyo nito na nakaugnay sa sektor ng pangisdaan. Well, definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin to it's just not for country talaga. Ayon sa kalihim, sa mga susunod na linggo ay bababa ito sa mga lalawigan para makausap ng personal ang mga magsasaka at mangingisda. Pangunahin din sa pagtutuunan nito ng pansin ay ang pagpaparami ng produksyon ng pagkain sa bansa, lalo na ang bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.